maging wisely ka rin sa pag-iisip bilang kabataan mo. Kasi minsan nagkakamali rin tayo. May mga mali rin tayo bilang kabataan. And dahil sa mga nakapaligid sa atin, minsan nagkakaroon na rin tayo ng anxiety. So, kaya ko nasabi na don't be shy to share your thoughts na kasi doon mo mas may heal yung past mo, doon mo mas may heal kung ano yung nararamdaman mo, and doon ka magkakaroon ng growth na magsimula uli, na yung kung ano yung nasimulan mo, kaya mo siyang tapusin and magkakaroon pa ng mas matagumpay doon. Wow. Yeah. Grabe, oh. Grabe. Agrarium na na. Oo. Hindi yan AI. Walang AI AI yan. dito. Listen up, yo. Linya Show. Listen up, yo. Linya Show. Listen up, yo. The Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. Listen up, yo. To the millions and millions of listeners around the world, welcome to the Linya Show, powered by Linya and the Pod Network. Guys, special ang episode natin today. Ang mga bisita natin ngayon, mga solid kong tropa, mga kaibigan ko pa mula Tondo, Manila. Baka namumukhaan nyo sila, no? Dahil minsan na nating nag-guest ang ilan sa kanila rito sa show. At sikat na rin ang kanilang podcast, no? Kasama natin ang dalawa sa mga batang bidas ng AHA Learning Center mula pa Better World Smoky Mountain, student leaders, young storytellers at hosts ng Balitang Bata Podcast. Podcast na nagpapatunay na walang pinipiling edad ang pagiging mausisa, mapanuri at pagbibigay boses sa mga kwento ng mga bata at ng kanilang community. Kamakailan lang nagkaroon kami ng pagkakataong makasama sila sa podcast workshop at suportahan yung kanilang podcast sa pamamagitan ng pag-provide ng bagong podcast equipment kasama ang Spotify at Pod Network. Ngayong araw sila naman ang bumisita dito sa The Pod Network Studio. Sama-sama nating i-welcome sa show sina Miracle at Althea. Hello po. Ay, ang hihinhin. Kumusta, Hello po. Miracle and Thea? Mira and Yes Thea, po. kumusta kayo? Pwede ba kayong magpakilala sa milyon-milyon nating tagapanood? Sa pinaka-Gen Z ninyong paraan. Wow. Sige. Mag-start ka. Sige. Hello everyone. I am your dalagang Maynila, Althea and David. Hello po, hello viewers. My name is Miracle po, your BB host. Yes. Hanip naman. Kumusta kayong dalawa? Okay lang po. Okay lang. Senior high na po kasi ako, grade 11 Yeah. student. So, medyo may pressure po, pero kinakaya naman. Yun. Ikaw naman, Thea. Ako naman po, as a grade 10 student, lang naman po, yung nagpapahirap lang po sa amin, mga reportings and recitation. Pag di ka nakasagot, wala, talo ka na. So, nakaka-pressure din, Yes, syempre. opo. Pero pag, Opo. syempre, pinaghahandaan nyo yan, ano? Yes po. Oo. Challenging. Be like challenge mo. Yan. Pero ngayong araw, maulan, di ba? Yes At po. paano ba? Nasuspend ba yung klase nyo? Opo, luha ko po yun. Grabe, luha. Ano ba yung Thea? Luha. Share mo dito yan. Open space tayo dito. Ayun. Kasi recently, like, patong-patong yung problema. And sabi ko, bubuhos ko to lahat sa ulan. Hindi ko alam kung seryoso ka eh. Pero syempre, may kanya-kanya Luha tayo pala. mga Yes. dinadaanan. Pero itong maulan, ano ba? Pagka umuulan ba, parang blooming kayo kapag suspended ng classes. Yes! Kasi nakapag-artisan. Pero ganun, Salamat. suspended ang klase Yes ngayon. po. Kaya Opo. saktong-sakto tong recording natin. Yes. Ano, Yes. para makapunta kayo dito. Pero welcome dito sa The Pod Network Thank you so Studio. much Thank you po for having inviting us. here. Ay, grabe naman. Kung may isang bagay na dapat kaming malaman tungkol sa inyo, ano yun at bakit? Isang bagay lang na makakapagpakilala sa inyo. Ikaw muna. Ako po siguro palaban sa buhay. Parang kasi
kapag sa school po or even sa house, parang hindi ko po pinapakita yung side na parang susuko ako agad. So, kailangan laging strong ka sa mga challenges na nararanasan mo in life. So, pagiging palaban talaga. Always. Para makasurvive. Yes. Yun. Ayun, ako naman po siguro independent. Kasi po like, hindi naman po sana pinapatunayan na ako. Pero yun yung tingin ng parents ko sa akin. May pinapatunayan na ako kasi, ayun, palalayas ako ng Alam ba ng parents mo to? Ikaw talaga. alam po nila kasi pag nag-aaway kami, doon ako lumalaya. Shout out na naman sila, Teo. Shout out sa inyo, Main pa. Yan, sorry talaga. Shoutout po sa parents ni Thea at ni Mira sa pagpapalaki sa mga napakabubuting mga batang. Nax. Hindi niya sure. Hindi mo sure. Pero, konting context pa sa mga viewers natin, syempre, nag-guest naman na natin si Mira. Ikaw nun, Thea, wala ka nun, Opo. Oo. Pero, continuous naman ang partnership natin with AHA Learning Center. And itong mga kids na to yung nakilala natin sila nung bumisita tayo sa Better World Smoky Mountain. At mahaba-haba na rin yung journey natin together, no? Parang na nakita-kita tayo noon. Tinuro nyo ako sa may Better World Smoky Mountain at yung isang room nyo doon ay yung creative room. Yung creative. Opo. Creative studio na nung nakita ko nga yan, sabi ko kay Jayton, uy, parang may equipment naman na kayo dito pero parang hindi siya masyadong nagagamit or parang hindi kompleto. Kaya sabi ko, babalik ako dito nang may equipment na. Thank you po. Grabe. Nagawa natin sana. And yes Opo. po. Grabe, Thank you so sobrang much, po. Teach. Yun. At nagkaroon tayo ng episode with you guys. No? Yes po. Yes. Na guest ko kayo doon. Pero gusto ko rin makabalik doon para magamit natin yung equipment nyo. No? Free naman po. Yun. Kayo naman po yung Kayo nadalaw. naman po, Teach. yes. Ako na mag-guest sa inyo. So ngayon nandito naman na tayo, no. Pero syempre nasa na tayo ngayon, na panahon nakakaiba, no, na kahit na senior high, junior high, no. Opo, Junior high ay nakakapag-podcast na, no, nung panahon Yes kasi po. na sinimula namin tong linya-linya show. Matatanda na kami din. Gurang na agad no? Pero kasi pa noon simula pa lang ng podcasting noon. Pero ngayon ang ganda na may space na ganito, no? Or even sa mga edad ninyo, no? Pero para lang mas maintindihan ko siguro kung nasan kayo pagdating sa digital space, no? Sino ba sa inyong Digital dalawa yung mas space. mas babad online o mas maraming screen time? Ako po, feeling ko si Teo po. Turuan yan, turuan. Ako siguro si Ate Mira yan. Ay, Sige. May reason po kung bakit parang yung screen time ko po, mas ko po siya, mas mababa po yung screen time ko. Kasi po kapag busy po sa school, tapos kapag may free time po ako, natutulog lang po. Tinutulog ko lang po, tapos parang mas matagal po yung tulog ko kaysa sa paggamit ng phone. Ikaw, Thea. Sa'yo, Thea? Kahit tulog, nag-phone. Sa panaginip. Hindi po. Ako po kasi, actually, I don't have phone po. Pero, like, sa TV, yun, usually. Pero ngayon po kasi nagtitipid kami sa kuryente. Ayun, shout out sa'yo, ma. Ay, ako pala. Kasi ayun po, like, pag nagtitv ako minsan, papagalitan na nila ako kasi mataas na yung bill ng kuryente namin. Okay. And kaya sabi ko, paano ako makapag-screen time niyan? May nangalalibangan ko, wala ko cellphone. And kapag usually sa mga assignment ko, nakakapag-computer ng focus online kapag yung sa baon ko po may natitira. And kapag nawala, wala akong assignment. Ay, ganun. Ganun. So, sa phone din, ikaw hindi ka nagpo-phone ngayon. Opo. Ikaw, Mira, meron. Opo, meron. Pero siguro ako po yung may mas screen time sa kanya sa phone. Pero po yung apps po parang limited lang po kasi di na rin po ako nakakapag-TikTok, ganyan. Parang nag-open lang po ako ng Facebook or Messenger sa school-related po. Pero pag sa school ba, may tablets kayong ginagamit? Ganun. Wala po. Wala po. Diretsong lang. At least Opo, topic lang po talaga. topic, tas box pa rin. Opo. And physical pa rin. Okay din pala. And ikaw ba, Thea, hindi mo pagka hindi hawak ng mama mo yung phone niya, hindi mo ba kinukuha yung phone niya tapos ginagamit mo? Lang po, like, kapag,
lagi niya po kasi gamit yung cellphone niya, and kapag di niya po ginagamit yun, sa kapatid ko naman po. So ako, minsan lang po ako nakakahiram ng cellphone sa parang ano lang, mga pag nakagamit ako mga 30 minutes lang. 30 minutes. Pero parang ano ba, parang hindi, anong nararamdaman mo? Parang, syempre marami sa mga kabataan ngayon din, yung parang talagang gigil mag-phone, Mag-cellphone, mag-ganyan. Ikaw ba parang hindi ka naman ganon? Or syempre pagka nabigyan ka ng chance, doon ka lang din nakakapag-browse talaga? Siyempre po, like, ngayon po, malungkot din. Pero sabi ko naman, yung kasi yung mga balita po ngayon na kumakalat, yung mga patayan ng mga bata dahil sa social media. So sabi ko parang, nakakaiwas din ako sa mga ganyang kahit wala akong cellphone. Pero siguro kung may time or may panahon, magkakaroon din ako ng cellphone. Pero gagamitin ko sa mabuting paraan, syempre. Ayun. Yes. Shoutout ulit sa mga magulang. Baka naman, ano. Hindi na 30 minutes yan. Okay. So, ikaw, Mira, ano rin ba, syempre, kung hawak mo yung phone mo, nakakapag social media ka, memes, ganyan. Opo, pero po yung kagaya po ng sinabi ni Thea, parang minimize na lang din po yung paggamit ko ng phone. Kasi nga po, may times na kapag nasobrahan po talaga sa phone yung tao or yung bata po, parang na-addicted na po Yes. sa ganong bagay. So, ako po parang na-handle ko pa po, na-manage ko pa po yung paggamit ko ng phone in a good way po. Yun, no? Mabuting bata kasi. Parang iba kayo kanina. Student. Hindi, joke. Hindi, pero syempre nasa digital age tayo. Kasi ako naalala ko nung bata kami, alam niyo pa ba yung OHP? Hindi niyo alam ang OHP? Hindi po ako familiar. Sa mga nakakaalala pa ng OHP dyan, masakit na rin yung likod niyo siguro, no? Yung Dota? OHP, hindi. Overhead projector. Oh. Overhead. Hindi ko alam yan. Yung overhead projector projector, lang nung Projector nung lang. bata kami, kada classroom may isang ganon. Dun fina-flash yung nilalagyan ng acetate para i-flash sa harap. So parang imbis na may screen or merong, anong tawag dyan, may projector, ano pa siya, mano-mano lang na may ilaw, tapos lalagyan mo ng acetate. Yung parang siya, plastic na... Oh. Parang Betamax. Iba yun. Iba. Sorry. Parang may kami po nung mga elementary, may projector po kami. Pero kinoconnect po siya sa laptop. Hindi na po ako familiar dun sa yung sa sinasabi. Opo. Nung panahon kasi na yun, hindi pa masyado yung laptop talaga. Oh. So, piniprint lang siya. Parang imbis na ipaprint mo siya sa papel, sa siya, acetate. Yung acetate, siya, parang plastic siya. Na, doon ipiprint, and then, pag Tas nilagay mo may- sa OHP, gano'n, i-reflect niya, gano'n, I-re-reflect ng project. niya. Tapos, so, doon, ang yun yung galing. papakita. So, minsan, doon tinuturo ng teacher. Grabe, manual. Ganun. Mano-mano pa kami noon. Sobrang hirap. Diba, Buti na no? hindi ko tinanas. Grabe ka. Pero yun nga, no? Pero syempre, iba na rin ngayon, Yes po, technology na rin eh. Iba na rin, Opo. sa school. So, sa school ba ay may nagagamit niyo ba ang internet sa school? Opo. Yan sa AHA Learning Center, nagagamit Yes. niyo rin? Yes po. Okay. So, part na rin ng, meron ba kayo pag nasa klase ay doon nagpe-present yung teacher, naka-internet, gano'n? Opo. Opo, Sa, sige. yung sa mismong tablet or laptop po, doon na po. Or sa TV po, kinoconnect na po talaga, yung PowerPoint po. Para po mas malaki po yung screen po. Gano'n na pala ngayon. Hindi ko naabutan yan eh. Walang TV. Hindi, pero sa amin nun talagang TV na as in kahon. Na Meron po tinutulak. Meron pang Meron pa gano'n. kami, opo. Oh. Nasa bahay. Sa lola ko po yun. Ayun. Grabe naman, naabot ako. Akala ko sa school. Pero ganun dati kapag manonood kami ng mga, di ba, pinapanood tayo ng mga documentaries, Yes. Opo. mga educational na na Yung Kini na Master. shows. Yan, di ba? So kami noon pupunta pa sa isang room na may ganong TV. Tapos doon Para makanood ipapalabas. po lang. Opo. Makakanood lahat. Pero ngayon ang galing, no? Kasi napansin ko nga even sa AHA, no? Kasi mga rooms nyo doon, nandun na rin mismo yung TV. Yung, Opo. Tapos nako-connect na rin yun. yes po. Mabilis na po nako-connect. Yes. So, ako lang kasi iniisip ko yung parang everyday life nyo as students, as mga anak, kung paano nagpe-play yung part ng internet
or ng data sa pag-aaral at everyday life nyo. So, paano nga ba, kunyari sa bahay, paano nagpe-play ang ano? Sa bahay ba meron kayong connection? Meron kayong internet sa bahay? Meron Opo, may po, wifi. May wifi kayo. So, paano yun? Paano nyo nagagamit yung internet sa bahay? Kunyari, walang pasok. Walang Walang pasok. pasok. O, sige, ako naman po, ayun, sa TV. Sa TV. TV pa. Kinoconnect nyo sa TV. Opo. Grabe na rin niya kasi ngayon, no, kasi Opo. streaming na yung TV. Na-connect na rin yung wifi po doon. So, doon na rin ako nakapanood ng YouTube, na gano'n. Tapos, doon na ako pag-open minsan ng FB. Doon na sa TV opo. na. Eh di nakikita na lahat. Doon ako nagtatype. Kaya minsan nagtataka sila, ba't ang bagal ko mag-reply? Kasi doon ka nagtatype. Saan mo tinatype sa remote? Opo, remote. Kaya minsan Wow. po meron ng ano Doon ka. ka nag-chat. No. Sana yung remote may voice record. Oh, May, ano. pero ano Voice. po siya, pwede siya sa keyboard kaso, ayun, walang budget pa. So remote, minamano-mano Opo, mo. minamano-mano Wow, ang ko tiyaga mo, Thea. Sa mga friends ni Thea na medyo matagal siya mag-reply, unawain nyo naman yun. Nasa TV siya. Nasa TV siya. TV Nasa ako. TV ako. Sige, ikaw, Mira. Paano Ako naman? po, ganun din po. Yung sa TV po sa taas, kila tita po, may ano na po siya, Netflix or YouTube, i-connect na lang po siya sa wifi. So kapag may free time na, yung tita ko po kasi teacher, kapag siguro may free time, nanonood din po kami ng movies doon. Pero minsan lang po. Kasi kapag may pasok na po, parang strict din po yung tita namin na, o kapag alas 12, patay na yung wifi. Matulog kayo ng maaga. Ganun po. Naranasan nyo na bang makikabit ng wifi sa kapitbahay? Yes, naranasan. Paano nyo nakukuha yung password? Yung ano po yun, ayun, share ko lang. Ayun, ayun po kasi, nung wala pa po kaming wifi noon, sariling wifi, yun sa katapat namin bahay, ayun sabi ni Mama, Mare, pa-connect naman. Tapos ayun, buti na lang pumayag. Tapos hindi nila alam. Lahat kami nakakonect. Ang tawag dyan ay kapit wifi. Kapit Yes. wifi. Kapit wifi, ano. So nakikunik kayo sa kapit. Bait naman shoutout sa kapitbahay Yes, ni sobrang Thea. bait. Sa pamilya ninyo na yun ang mga pinakamababait na mga tao. Yun na, Yes. yung pumapayag na makikabit ng wifi. kayo, Mira, meron na kayo sa bahay niya. Hindi po. Kasi po yung tita ko po, Tita siya, mo. siya po yung nag-aano ng wifi. Ano din po kasi, kapag doon po sa second floor, mas naano po namin yung, nasasagap po namin yung wifi. Pero nung dati po na wala po kaming wifi, piso wifi po talaga. Peace out, yes. Yun, yun Meron ang din po piso yung sa amin. wifi. Kami pisonet kami noon eh. Like, Pag pupunta ka ng computer shop. Opo, po. piso net din. Naranasan. Pero yung piso wifi po kasi, like, maghuhulog ka lang, tapos may oras po yun nung May oras din Opo. po. Yung paggamit. ng wifi. Grabe, baka doon nauubos ang nyo, ha? pero ganun na, no? So, sa bahay, ganyan. Siyempre, mas, entertainment purposes din. Yes. Nagagamit nyo rin ba siya pang school? Yes Pang po, recess? Yes po, Pang- yes. Ano po, parang mas po siya ngayon dahil kapag suspended po, may pinapagawa po sa amin, ADM. Oh, yes po. Ano yung ADM? Like, alternative delivery mode. Ayun po. Kasi po kapag suspended po, may pa rin po, para makahabol po kami sa mga lessons, gumagawa Opo. pa rin po kami sa bahay po. Tapos Minsan ipapasa po namin. Yes. Sa amin po minsan, siya, video call. Like Online Google. class? Opo, Ah, online Google class. Meet. Wow, Opo. so Pero ganun ngayon na nga po ngayon. may kami, Google Meet kaso Ikaw, ayun. ate? Wala akong cellphone. Ayun. Pero ayun, excuse ko, wala akong cellphone. Mm-mm. Kaya minsan Pero ganun na, Google Opo, Meet opo. na. Opo, minsan Google napapagalitan ako ng teacher ko. Shout out sa'yo, mama. Sorry Sinong teacher? Ayun din po, saka sa Google Classroom din po. Doon po Yes. namin pinapasa yung mga activities, worksheet po. Google Drive. Google Drive. So, puro online na pala Opo. talaga ngayon. So, kahit na suspended ang classes or kunyari walang pasok, or kumbaga, hindi kailangang nasa classroom. Opo, Pwedeng opo. online na yung Grabe, kami nun, pag talagang wala na. Wala nang chance na makakonect with classmates, teachers,
Actually kami, landline pa kami talaga noon. Mag-ano pa kami, tatawag sa isa't isa, tatanong ng homework, gano'n. So sa inyo ngayon, wala na. Siyempre, Opo, ano na rin, chat group na rin siguro. Opo, isang Or- pindot lang. Ano assignment, guys? alam nyo ba kung gaano kahirap ang buhay namin nun? Alam niyo rin po ba kung gaano kahirap yung buhay ko ngayon? Uy, ayan na, umuulan na naman. Luha pala, luha pala. Guys, pag umuulan sa inyo, luha ni Thea yun. No? Pasensyahan nyo na si Thea. No? Pero nakikita ko, no, so sa bahay, kung paano nyo siya nagagamit, yun yan, no, syempre kahit pala walang pasok o kaya umulan, ganyan, may chance pa rin to connect with schoolmates, Yes. with the school, so- with teachers. So, laking tulong niya, no? Kung ganun. And then, yung entertainment part naman, ang maganda, since mga bata pa kayo, ano rin, ano, parang bantay sarado rin yung mga magulang nyo Yes. or yung mga tita ni Mira, no? Para hindi naman all out kayo lagi, ano. Pero, anong palang mga apps yung usually ginagamit nyo? Anong top na app na ginagamit nyo? Sa akin po, Messenger, kasi din ko po siya laging ka-chat. Yan! Yan! Wala na, nasabi Yan, Shout out siya. sa'yo. Shout out kay siya. siya. Shout siya. out kay siya. Yan. Doon mo siya kausap. Opo. Pero ayun, Grabe na. wala akong privacy ngayon po. Kasi minsan po, pag nakakairam ako ng cellphone kina ma'am, hindi ko nalalag out yung account. Ayun. Lesson ni learned. Mama. Nilalag out Kaya mo na. minsan dinidelete namin yung convo namin. Naku. So wala Walang na yung ibaba. memory. Wala na memories, walang backread. Wala na Ati- yung, keep, Anong favorite emoji mong isend sa kanya? ano po, yung, kasi po, ako po yung nagkagusto sa kanya. Kilig na lang sa ibang Para relasyon. siyang pa-hard to get. Yan. So, like, yung, nung sinabi niya na, niligawan niya na ako noon, siguro mga second quarter na last year, nung, na grade 9 ako. Kaya, ayun. Pero yung puso na may pana. Yan, ako napana na Natatapakan talaga. ko yung buhok mo. Parang hair ni Thea. Shout out sa kay siya. Kay siya. Kay siya. Kay siya. No? Kasha. Kasha. Mira, ikaw. Grabe. Ako Anong po, app? Facebook and Messenger po. For school-related din po. Kaya yung nabanggit ko nga po, di na po ako nakakapag-TikTok. Kasi parang, na din po, parang nag-break muna po ako from social media na iba. Pero kapag Facebook and Messenger, para po may connect pa rin po ako sa school namin. So, ayun po yung madalas ko din gamitin. Yes. Kasi nga nakagulat kasi siguro yung mga nakikinig, nanonood, alam nilang Gen Z kids ang kausap natin. Sabihin kaagad nila, TikTok yan. Nakikita ko TikTok yun. yan. Pero IG kayong yan. iba, mas... Nag-IG yan. Oo, di ba? Pero ngayon, mas, Facebook and Instagram. Opo. Facebook and And FB Messenger. Messenger. FB, kasi nandun din, connected din siya sa mga ibang, Yes. kunyari may group kayo sa school, Opo, gano'n. group Opo. projects. Minsan po, nandun na rin mga group chats na mga GC po sa subjects. Opo. Pero not allowed pa rin naman po na gumawa kami ng GC, mga estudyante lang. Kapag na-leak, patay kayo. Lagot. So may mga ganun din na Opo. syempre dapat within the parameters lang na pwede no. So pero TikTok, kumusta nga ang relationship niyo sa TikTok? Hindi na kayo masyado nagaganon ba? O? Hindi po, parang scroll. Parang kapag lang po, na interested po sa TikTok shop. Tumitingin mas po TikTok doon. shop na talaga, no? Opo. Pero ako po, hindi ako nag-order sa TikTok shop kasi more on Spotify podcast na po ako. Yun eh. Nakikita mo po, nandyan na sa likod mo yung Spotify. Pero yung favorite ko po doon na podcast, yung horror story po ng si Ate Nix and Kuya Steve. Wow. Yan. Shout out po sa inyo. Ay, oo nga, baka gusto nyong i-guest si Thea sa Halloween special niyo. Kakwento na yan. Oo, pero ayan. Sige, ikaw, Mira. Ako din po, may interest din po ako sa mga podcast, gaya po ng... Daka Kaya naman. Sabihin mo. Ano ba yun? Ano yun? Anong podcast yun? Kinikilig ng linya-linya. Ay, naku, thank you. Yan na nga. Grabe naman. Nanonood lang po ako, tapos andito.
Yun eh. Grabe. Dreams come true talaga. Ayun talaga, no? Oh Pero my God. ano nga, no, nagugulat ako na at your age, na parang yun nga, iniisip ng mga tao siguro puro TikTok, mga bata, no? Pero ngayon sabi nyo, mas Messenger dahil may connected siya sa, sa school. And then even Spotify podcast pala talagang Yes. nakikinig na rin kayo ng podcast. Yes. Yun eh. And kayo mismo, mamaya pag-usapan natin, syempre, bilang mga podcaster. Yes. Pag-usapan natin yan mamaya. Nisip ko lang kung biglang scenario lang, lumakas yung ulan, tapos nag-brown out, nawala yung internet. Aray ko po. Buong araw nawala, anong pinakamamimiss nyo pag nawala ang internet? Ay, hindi pala yung kay Parang Thea. parang Hindi sino ang pinakamamimiss? Sino pala? Hindi ko pa tinatanong. Alam ko na yung sagot mo eh. Nasa Ano ba mga yan? mata. Naiiyak si Thea sa kilig, oh. Parang yung blush on, hindi na yan. Hindi na totoong blush. Totoong blush na, Ano ba yan? Sige. Pero siya. Siya. Sige, ikaw, Mira. Ano naman? Anong Mamaya. mamaya na daw yung kanya. Anong pinakamamimiss mo? Kunyari, mawala ng internet. Ako po din, yung pakikinig ko din po sa podcast. Kasi po minsan po kapag tapos ko na po yung mga assignments, parang nakikinig lang po ako ng podcast. Kaso po, parang kailangan po ito mag-subscription kapag nagda-download ng podcast. Kaya di po ako parang makapag-play ng podcast kapag offline po or walang wifi. And saka yung yung mga friends ko din. Yun eh. Friends ko din po sa school. Mamimiss. Ganyan. Yes. Yes. Meron ba kayong hindi mamimiss? Meron. Sino? Sino hindi ba? Sino? Sino pala? Hindi pala Siya. Sino? Siya rin. Siya rin. Siya rin, hindi mo rin mamimiss. Nag-aaway kayo minsan. Ha? Nag-aaway kayo minsan. Ay, mataas pride. Natutulala. Hindi naman po kami nag-aaway kasi kanina kinikilig ako ngayon heartbroken na ako. Ang bilis ng transition mo. Grabe. Kanina, nakaganon pa, biglang naging ganon na. Thea, ikaw talaga. Grabe. Pero yun, parang kapag nawawala ang internet, may ibang epekto rin. So, sa sobrang inyo. lungkot po kasi ayun. Kahit wala akong libangan sa TV, wala akong libangan. Like, yung kapag di ko na rin siya makachat. Yeah. So, Ayun parang overthinker ako to that point. Kahit sila may Sino kaya ilaw, kachat niya? kami wala. Yun? Sino kachat niya? Ayun. Pero hawak ko po yung account niya. So, nababasa ko naman. So, sabi ko, overthinker pa rin ako. Baka may ba na siyang account? Baka ito lang yung niya, pinapahawak niya lang. Pero issue. Grabe. Guest na natin pero yan si Sha next time dito. Siya. Oh, sige. Para Next ma-interrogate natin si Sha. Dito na siya uupo. Dito na siya upo. Yan. Pero Grabe. ikaw, Mira, so syempre, entertainment-wise, yung libangan nyo. Pero sa school din ba? Kunyari, syempre, kung mawala ng internet, ano rin ang epekto sa inyo? Siguro, in terms of connection din with sa school, ganyan. Kapag siguro po yung mga important announcements po talaga. Kasi minsan po sa GC talaga natatabunan. Kasi minsan nag-chat po sila ng mga random Pero minsan nakiki-join po ako. Yung parang kapag mag-joke po sila ganun sa GC. Pero minsan po kasi yung mga iba po naming kaklase, parang tamad po sila mag-backread. Kaya parang magtatanong sila anong assignment, ganun. Natatabunan na po yung mga important announcements. Kaya siguro po kapag nag-brown out, kapag baka mapuno na po yung GC, ganun. Ma-late na po ako sa mga important announcements, ganun. Kasi early po ako eh. Yun eh. Early magpasa. Bibo yan, bibo. Aileen na Bibi. So parang ako naisip ko, parang kino-compare ko kasi yung mga pinagdaanan ko as a young millennial. Well said. Young millennial at Gen Z at Gen Z kayo pareho na. Ibang mga kasama nyo, Gen Alpha na rin, Yes. Pero ibang-iba na rin yung naging relationship nyo with internet. No? Kasi, nung panahon namin naisip ko, actually, nag-start din naman siya na educational, pero mas naging entertainment. No? Pero ngayon, nakikita ko na mas parang balanse na rin
yung education and entertainment. At malaking part na siya ng pag-aaral nyo. No? Although sabi nyo naman niya, syempre, nandyan pa rin yung books, nandyan pa rin yung teacher nyo, na live, syempre, nandyan. Pero na-integrate na rin yung internet. Yes. And then yung entertainment naman, dati kami, kung mas mga comics, mas mga, Mga old movies laruan, pa. old movies, di ba? Actually, yung mga yan, di mo kailangan ng internet yan eh. Ngayon, parang isang buong library na ng mga libro o kaya isang cabinet na ng mga movies. Dati physical copy pa eh. Pero kayo ngayon, parang may access na kayo sa buong library ng entertainment and education sa buong mundo, no? So, ang laki ng diferensya, no? And maganda rin niya mapag-usapan mamaya pa siguro, no, kung paano rin nyo na-handle yung tulad ng episode nyo, no, isang episode nyo, no, responsible way of handling social media, internet, Yung AI control. control. Naku, mamaya yan, ano? Control AI pala. Pero, no, parang yung connection talaga, no? Connection to the internet. And yung nakikreate niya rin connection sa iba't ibang mga bagay. Sa school ninyo, sa mga kaklase ninyo, kay siya. Kay siya na naman. Kay siya na naman. Ano? Sige, halika na nga rito. Yeah. Ay, bibisita na. Oo nga. Baka nakikinig siya ngayon. Mamaya Nanonood siya magda-doorbell na yan. Hindi na lang dito. Pero speaking of staying connected, no, gusto lang naming pasalamatan ang Dito Yes! Home Wi-Fi Pro sa pagsuporta sa episode na to. Nakikita nyo sila ngayon, nasa mic namin. Sa panahon ngayon, having good home Wi-Fi isn't just nice to have anymore. It's a need, no? Kaya kung hanap mo ay reliable na Wi-Fi sa bahay, try Dito Home Wi-Fi Pro. Plug and play lang siya, ready to use na with speeds up to 100 Mbps. With Wi-Fi Pro, you can enjoy only data for only 790 pesos for 30 days. That's less than 27 pesos a day. Dito Home Wi-Fi Pro, your all-around home Wi-Fi. Maraming salamat, Dito. Dito. Yan, usap tayo dito. Usap tayo. Dito. Dito. Yan. Dito. Dito. Ngayon, eto pala siya. Ito pala ang Dito. Nakakonect tayo using ang Dito Wi-Fi Pro. Sa mga nakikinig dyan na alam naman natin na may kanya-kanya kayong relationship din with data, with internet, with Wi-Fi. At maganda marinig yung mga kwento ng mga batang bida natin kung gaano kahalaga rin sa kanila ang internet both for education and entertainment. And for sure, yung mga listeners natin, millions of listeners natin around the world, may kanya-kanya rin silang gamit ng Wi-Fi na napakahalaga. At maraming salamat sa Dito sa pagsuporta sa episode na to at powered tayo ng Dito. No? Ngayon, balik tayo balik tayo dito. Sa studio. Mira and Thea, no? 'Di ba? Marami sa mga matatanda, no? Silang matatanda. Silang matatanda. Sila lang. No? Hindi ako kasama diyan. Madalas natin naririnig 'di ba sinasabi nila ibang-iba na talaga mga kabataan ngayon. O kaya kaka-cellphone niyo yan. Kaka-cellphone. Ayun! Parang lagi niyo naririnig yan Ang sakit ng ulo ko, ma. Kaka-cellphone mo yan. Parang kapag nagsabi po talaga kami, ang sakit po ng ulo ng kaka-cellphone mo yan. Yes. Kahit wala akong cellphone, kaka-cellphone mo yan. Ang galing. Hindi nakakatakas si Thea. Wala na ang cellphone si Thea. Kaka-TV mo yan. Bago. Sa'yo parang luma, kaka-TV mo yan. Pero naririnig nyo lagi yan, no? Kaya talaga mga kabataan niya yan. Lalo na sa school. No? Sa Diba, no? school, bakit? Mga teachers. Pero kayong dalawa, Mira, Thea, sa tingin ba ninyo naiintindihan talaga nila kung paano ginagamit ng kabataan, no? Ang internet, ang data, ang cellphone, ang tablet,
ang laptop sa panahon ngayon? Or kung sa tingin nyo naman na hindi nila completely naiintindihan, ano sa tingin niyo yung dapat nilang maintindihan? Oh, bato ano po? Kala nyo Yung sa akin po, parang hindi pa po talaga nila completely naiintindihan. Kasi minsan po, ang lagi lang po nilang sinasabi kapag nagfo-phone is, yung kaka-cellphone mo yan, tapos parang wala, nonsense po yung pinag-aanuan mo sa phone. So, para po kasi sa akin, yung iba po kasing parents, parang hindi po na naiintindihan na nakakapagod din po maging student, ganyan. Kasi hindi lang naman po kami through entertainment agad, parang mag-scroll kami sa social media. Meron din po kaming parang ginagawa po talaga na about sa education. Kapag kapag minsan po sinasabi nila na hindi ka na nakakatulog sa bahay, puro ka na, yung phone na lang yung gamit mo. So, parang din po kami talaga, may ginagawa din po kami sa phone, hindi lang po nila naiintindihan. Importante din po sa amin. Parang iniisip po kasi nila, games lang yan, ganyan, mag-scroll ka lang sa social media. So, siguro po kailangan, intindihin din po nila kaming mga anak nila, ganyan. Tanungin po kami kung ano po talaga yung pinagkakabalaan po namin. And wag po kami agad i-judge. Yes. Nasabi niya na po. Hindi, ayun. Pero ayun, dapat din po kasi maintindihan din talaga kami ng mga magulang. As ako rin, dapat maintindihan mo ako Kaka-TV po. Kaka-TV. Hindi, minsan kasi po, di ba, like, hindi naman kunyari hindi nagsa-cellphone yung isang bata, pero may nararamdaman na pala siya, tapos nagreklamo siya sa nanay. Hindi, nagsabi siya sa nanay niya, "Mama, may nararamdaman ako, ganito, ganyan." Yes. Tapos, yung sabihin niya, kakaano mo yan, kakalaro mo yan sa labas, ganyan. Kasalbo mo Minsan yan. kasi iba-iba yung mga thoughts ng mga nanay Yes. na hindi naman yung kaka-cellphone mo yan. May mga, rin sila, yung mga bunganga din. Hindi ka mag-reason. Kanino nga sa'yo sa mama mo? Mga bunganga ng nanay. Yan, Ayun, pero ayun din kasi, unawain din kami ng mga parents kasi minsan, kaya nang sabi natin, ni Ate Miracle na nakakapagod din maging estudyante talaga. Like, rin kasi, si mama rin kasi, share ko lang. Si mama rin kasi, grade 5 lang natapos niya and sabi niya naman, wala nga kami mga ganyan-ganyan mga ganyan-ganyan sa school. Tapos ikaw, wala pa kami cellphone nun wala pa kaming ganyan, wala pa kaming gadgets, pero nakapag-aral kami. Bakit kayo ganyan? Sabi ko, iba na ngayon kasi ibang-iba na talaga. Ginagamitan na ngayon ng mga para mas maunawaan namin. Kasi minsan, yung mga teachers, more on technology na, hindi na sila more on libro. Guys, sa school din namin, hindi na kami masyado gumagamit ng libro kasi out of stock. Ewan ko po, nabasa daw po ng ulan. Ganyan. Kaya, more on, na rin po kami, Google, mga PDF. Dagdag ko rin po yung parang doon nga po sa mga parents po namin, hindi po nila kami naintindihan if ever magsabi po kami sa kanila, ganyan. Kasi parang sinasabi lang po nila, dahil parang na-consume ka na ng phone, ganyan yung naiisip mo. Yung parang mental, ganun po, yung mental. Kasi totoo po yung ganun. And minsan po yung mga parents, sinasabi pa po nila na mas nakakapagod magtrabaho kaysa mag-aral, nag-aaral ka lang naman. Yes. So, parang hindi din po kasi nila magets yung point ng po namin, yung nararamdaman din po namin. So, parang yung ko lang po sa kanila, yung advice ko lang po sa kanila, lagi po nilang bantayan yung anak nila, ganyan. Kasi baka po parang nagdadamdam na sila sa mga parents nila. Siguro, lang po nila masabi. Ayun, sa akin naman po, dagdag ko rin, lesson learned na bilang anak, bilang tayong mga kabataan, minsan din may faults din tayo na minsan, gumagamit tayo ng cellphone, pero di natin nagagawa yung mga parts natin sa bahay. Kaya minsan, nagbubunga nga si nanay galing works. Kasi nga gusto ng mga nanay, ngayon, na malinis yung bahay nila. And kapag naging nanay na kayo, naging nanay na tayo, maano rin natin yan sa mga anak natin na, kaka-cellphone mo yan hindi. Ayun, sabi ni Ate Mira na, dapat kinakausap din natin yung mga bata, yung mga anak natin. Anak na Anak na agad! Hindi, dapat kinakamusta natin yung mga natin, anak-anak. Anak-anak. Nakanaka. Yan. So, ayun. Ang ganda kasi, parang naiintindihan nyo naman parehong side
maganda syempre na, well, kaya nga kayo yung in-interview ko, no, hindi yung mga magulang nyo. No? Baka kasi kung ano masabi. Ano masabi sa inyo. Para maunawaan naming, mas konting mas matanda sa inyo ng konti. At saka sa mga mas nakakatanda talaga. Paano nga ba kayo pagdating sa relationship nyo sa internet? Kasi, halo naman yan na no? And maganda na sinasabi na rin ni Thea na concerned lang din naman ng mga magulang, no? Dahil alam din nila na may mga bata siguro na talagang sumasobra kunyari sa game, sumasobra Yes. sa paggamit ng internet na hindi nagagamit sa tama. Pero yung side naman na sinasabi ni Mira, no? Hindi lahat ng bata. No? May mga bata naman na nagagamit naman nila yan talagang para sa school, para hindi kayo mapag-iwanan. And sabi nyo nga, parang hindi naman na lahat ngayon physical yung gamit, no? Walang libro, PDF, doon nyo babasahin. Yes. So siguro may role din pareho, no? Na maganda syempre yung mga nakikinig ng mga magulang ngayon dyan, no? Pinagsasabihan na kayo ni Thea. Hindi. Para una maunawaan nyo, no, na sa kanila na nanggaling, malaking bagay sa kanila yung paggamit din ng gadgets, no? Na nasa tama naman kung namomonitor at nag-guide naman kayo ng mga mas matatanda. Konting tiwala rin, no? Na magagamit nyo yan for the good, no? Pero sa mga bata naman, katulad ninyo, konting unawa rin sa mga magulang. Si Yes. Thea nga, inunahan niya no? na si mama niya, kahit na minsan, napagsasabihan siya. Naiuna-unamaan naman niya na syempre Yes. galing sa trabaho, pagod, tapos sasabihin na nakita nga na hindi nahugasan yung mga pinggan, Yes. kaya hindi nagwalis. Natural din, na nasabihin nila Like, sabihin na rin po natin na balanse. Oo. Pagod ka sa work, pagod yung nanay mo sa work, pagod ka rin sa galing school. sa school. Balanse lang. Pagod tayong lahat. Sino gagawa? Sino gagawa? Wala, no? Pero ang ganda, no, na kailangan nga maunawaan ng isa't isa. And kung magagamit sa tama, kailangan lang magamit sa tama. Yes. No? Kasi kung, kitang-kita natin na may halo siyang tiwala at saka tulungan. No? Na magtitiwala rin kayo sa magulang nyo na kapag sinabihan kayo, gusto lang din nilang bantayan kayo. Kayo naman, pag sinabi nyo rin, Ama, ginagamit ko naman to, kailangan ko for research, kailangan ko for school, ay may konting tiwala din ng magulang na okay, sige, babalansin yan. Pero ako dagdag ko lang, minsan kung talagang for entertainment nyo siya kailangan, walang problema dun. 'Di ba, no? Kung talagang manunod kayo ng gusto nyong pelikula o may gusto kayong series na panoorin, part naman ng pagiging batang panonood ng mga shows, no? Yes, Kung K-drama. saan nyo na-enjoy, no? K-drama, 'di ba? Parang parte lahat 'yan, no? So, tingin ko basta tamang nababantayan at kayo rin may responsibility din kayo na bantayan yung sarili nyo. Alam nyo rin kung kayo na kayo sumusobra, no? Hindi rin kayo lagi magpapasaway lang sa magulang, no? Natututo na ako magsuwayan, mga bata, pa-practice na ako, no? Pero pagka nagre-research kayo, yun nga, paano nyo nga ba nagagamit yung internet? Anong main app na yung ginagamit ninyo? Mas nag-google ba kayo? Kunyari, kailangan yung matuto tungkol sa isang subject. Kunyari, sa ulan, sa precipitation, ganyan. So, paano? Sa anong una yung ginagawa? Parang, pagka nag-internet ba kayo, ginugoogle nyo? YouTube nyo ba? Tini-TikTok nyo ba? Fini-Facebook nyo? Ini-AI nyo? Ano? Ako po, may example ako po. Meron po kasi kaming lately reporting po. Tapos, about po siya sa linguistics po. Social science po yung subject na yan. Wow. So, ang ginagawa ko po kapag, nung junior high din po, ang ginagawa ko po, sinesearch ko po siya sa YouTube para madali lang po siyang matutunan. Then, ang gagawin ko naman po, next is, isa-search ko po siya sa Google. Tapos, may mga websites po kasi, different websites. So, ang ginagawa ko po, parang, sinasite ko po muna yung mga sources po talaga. Kasi, tinuro din po sa amin yun na kailangan po kami ng information, reliable information. So, ganun po yung ginagawa ko minsan po. Kapag kapag sa structure, gumagamit po talaga ako ng AI responsibly para po ma-check po yung mga, wrong grammars, wrong spelling. So, ayun po yung ginagamit ko yung AI. Pero mostly po nanonood po talaga ako sa YouTube para mas pumasok po sa utak ko po talaga yung
lesson and yung yung mga informations na dapat tandaan. Ikaw, Tay. So, ayun. Nung nauso yung AI, syempre, sabi ko, wow, may AI na pala ngayon, hindi na ako mahirapan. Pero nung na-try ko siya nung unang-una, lagi ako nakaka-perfect sa mga exam ko. Tapos, ayun, tapos nung na-addict na po ako sa, nakakalimut, kapag recitation, hindi ako nakakasagot ng maayos kasi nagre-rely ako sa AI. Pero ngayon po, naging lesson learned ko siya na, ngayong grade 10 ko, natutunan ko na sabi ni Ate Mira na sa YouTube, doon na po ako ngayon nagre-rely kasi sa YouTube po, may mga mas important na po doon na, na tatatak talaga sa'yo kasi teachers din yung nagtuturo din and ayun, kapag hindi ko siya masyadong maunawaan, yung mga wrong grammar ko like sa mga essay, pwede po ako magpatulong kay AI with responsibly, yes. Wow. Lesson learned. Wow. Lesson learned. Huwag niyo ako dalaran. Wow, ngayon ko lang naririnig paano ginagamit ng mga mas batang estudyante yung internet for research. Pero kakaiba, no? Kasi lumaki kami naman na actually, pa kami, almanac or yung mga encyclopedia Yes. na nasa Dictionary. diretso dun. No? Pero ngayon, nasa internet na lahat. Pero inabutan ko naman na mas Google, no? Yes, May Google. iba na kasi parang siguro ang kaibahan ngayon, nakakapili na rin yung mga bata aling format sila pinaka natututo. So kunyari visual learner ka, no, mas gusto mong na may nagde-demonstrate sa'yo, may pinapakitang example, mas gumagana no sa YouTube, no. Pero ang ganda nung sinabi ni Mira din na citing sources. Alam mo kung sinong gumawa, saan siya galing. Alam nyo naman kapag pagka may mga reliable sources naman talaga online, may mga mas known na mga group or na mga pages na at least alam nyong legitimate ito at hindi. So crucial 'yun. Kasi actually ang danger din minsan kapag nag-YouTube ka, ang dami nagpa-pop na iba. Pumupunta sa algorithm mo. So meron talagang power yung kamay nyo kung saan siya pupunta. 'Di ba? Kaya napaka-crucial na magamit 'yun ng mabuti or makapunta ka sa sources na tama. And then, ngayon ko lang din narinig kung paano nagpe-play out ang AI sa inyo. And ang ganda ng example ni Thea kasi na-try niya na parang ipasagot sa AI yung mga kailangang isagot. Nasagot niya, perfect. Pero hindi ka naman natututo. Yes. 'Di ba parang baliwala yung numbers ng ng grade mo kung pagtapos naman ng exam, ano yun? Hindi mo natutuhan. 'Di ba? So ngayon ang ganda na natutuhan mo na siya and ngayon alam mo na yung effect din niya sa na pwede mo siyang gamitin pero hindi pwedeng hindi ka natututo, no? Yes. So ngayon, sabi nyo ngayon tumatatak nung simula nung nag-YouTube ka, may teachers din doon, tinuturo niya. Kapag nauunawaan mo kung ano yung lesson, Yes. pumapasok siya sa'yo naglilinger siya sa'yo, nasa iyo na. Yes. As opposed to parang pag pinasagot mo lang sa kanya, tapos hindi mo naman naunawaan, surface lang, parang wala. Walang pumapasok sa'yo, temporary lang, tapos nilampasan mo lang. Yes. Hindi ka na natuto, 'di ba? So, pero ang sabi nyo naman, yung AI nakakatulong din sa pag-format, Yes. pag-check ng grammar, ganon. Spelling, ganon. Wow, dati walang ganyan sa amin, no? Pag mali spelling mo. Pero ito yung gusto kong sabihin, no? Na parang isang way nga to filter or clean up yung gawa nyo ay AI. Pero, katulad ng pinag-uusapan natin, mababaliwala siya kung hindi nyo naman natutuhan kung paano talaga yung tamang grammar, tamang spelling niya. So, yun yung dapat hindi malampasan, no? Hindi pagkatapos magamit yung AI, ay tapos na. Makakatulong siya dapat dahil, okay,
ganito pala yung spelling ng precipitation, no? P-R-E-C-I. Sige nga. Ito pala yung meaning. Dito pala yung meaning niya. Yes. Pero kunyari pinagawa mo lang sa kanya tapos hinayaan mo na, Hindi mo exactly next time, hindi mo naman alam. Kaya ang test dyan, kapag nag-brown out at nawalan kayo ng connection, alam nyo pa rin ba? yun. And then, Yun no? Ang galing, no? So parang, ang galing lang kasi nga no? Nakikita ko siya na parang, yung mga kabataan ngayon, mas marami ng access to information, to internet, to data, pero it really requires, responsibility. And ako naman masasabi ko, no, when it comes to generations, nung panahon din naman namin, nung panahon na sinasabi kong may OHP pa, pwedeng sabihin ng mga magulang ko nun, nung panahon namin, walang OHP. Di ba? Sasabihin nila, walang ganun. Pero technology na yun sa amin. So, ang ibig ko lang sabihin, ganun talagang natural talagang progression ng technology. Pero kung ano man ang format na gamit mo or form, pag hindi ka naman din responsable sa paggamit sa kanya, ganun din. No? So, wow, sige. Sa tingin ninyo, alam na natin kung paano nyo nagagamit yung AI kahit paano sa tama, no? Yes. Na nagagamit nyo siyang pang grammar check habang ginagamit nyo siya pero hindi kayo reliant on that. Natututo din kayo. Kailan sa tingin ninyo malinang yung paggamit ng AI? Alam mo yan, Tia. Tia. kapag sobra na, Mm. kapag doon ka na nagre-rely, doon mo na, hindi ka na natututo. Yun. Yung example ko nga na, na perfect ka nga sa scores mo, pero wala ka namang natututunan. Tapos sa school, di ka rin nakikinig. Yun. Wala na. Kapag pinakstab. Nagsasorry ka niyan kay AI. Mm-mm. Yun, sorry AI. Ano tatampo sa iyan? Mamaya hindi na ako tanungan yan. Alam niya na, uy, inano mo ako binuking mo ako sa podcast Hindi, yun, tama no, parang tamang pa rin pag wag sumobra. Yes. And Ayun din po yung sa episode namin about, yung episode 9, like, control AI. Like, doon po, meron po doon skit na, meron siyang estudyante na tawag Ginagamit ng AI. naggumagamit siya ng AI na doon na siya nagre-rely. Hanggang sa sabi niya, tawag doon? Parang naging hobby na lang. Yes, na naging hobby niya na tas, Hindi na siya natuto. yun, ayun, sabi niya na. Napanood ko yung episode niyo na yan, may paskit pa kayo Yes, skit like, acting. Ayun. Pakinggan nyo at panoorin nyo rin yung Balitang Bata Panoorin niyo po yun. Podcast. Sobrang Episode 9. may lesson learned din kayo matututo. Yun, no? So, ikaw pala, Mira, anong sagot mo? Ayun na pala, yun na ba? Or may madadagdag ka? Meron po akong parang sa ibang students po, parang nakasanayan, nagagamit na po nila sa pag-cheat yung AI din po. Yung madali lang po kasi siya, yung parang i-search mo lang, ay, meron ka na pong prompt na sasabihin. Or kaya, kapag pinagawa po talaga siya on the spot, tapos may phone yung isang student, i-AI niya lang po lahat. So, mali po yung paggamit na ganun kasi di ka din po talaga matututo. Maganda po na perfect score ka or high score ka dun sa ganun, pero hindi mo naman talaga gawa. So, maganda pa rin po na tayong mga humans po yung Yes. nakakaisip. Kasi kung paano po tayo mag-isip, hindi naman po din naiisip ng AI yon. So, parang unique pa rin po pag humans po yung Yes. nakakaisip, nakagawa ng mga ganong Iba pa rin essay, po yung diba? satisfaction pag sariling gawa. Yun, parang tayo yung mag-control sa AI kaysa yung Yes. AI ang nag-control sa atin. Kontrolin natin. Yan, kontrolin na. No. Sige, ganun mo, Mira, na bumababa. Yan, akit mo konti. Yan, para hindi mo kailangang hawakan. Yun, so, wow, ito siguro ang baka unang podcast tayo na, pinag-uusapan ng AI with Yes. kids. And na mamangharin ako sa inyo, na kahit na bata pa kayo, bagong-bago pa ang AI, pero kahit papaano, parang aware na rin kayo sa mga pwede niyang maidulot na mabuti at meron din nung kailangan mag-ingat, Kailangan mag-ingat. no?
So, kunyari, nasa internet kayo, nag-Facebook kayo, or even nasa YouTube kayo, may paraan ba kayo para nalalaman nyo kung AI siya o hindi? Siguro. Ako po kasi meron po ako naging yung parang nakita ko po kasi sa post. Kasi po nag po ako sa parang journalism po ganun. Meron po kasing parang post about na kapag ginagamitan po ng M- or parang maganda po yung structured nung essay po talaga, sinasabi daw po na AI. Parang hindi po tinatanggap ng professor kasi AI yan. Pero gawa naman po talaga ng humans. So parang feel ko hindi mo rin po talaga masasabi na AI siya agad kasi may kanya-kanya po talaga tayong may kanya-kanya po talaga tayong mindset sa pagsusulat din po. So feel ko parang hindi po nakadepende din po kasi sa tao yung din po yung paggamit niya din po ng AI, ganun po. So parang ang hirap po kasi talaga i-identify kung AI or po. Kaya po yung ibang teachers, meron daw po silang AI detection, ganyan, sa essay. Pero ngayon, may technology na rin na humanized AI. Humanized AI. Yes. Yung tatanggalin yung yung aayusin niya para maging mukhang gawa mo talaga. Ayun. Pero wala kang natutunan. Yun. Aray Yun mo. pa rin aray Opo. mo. Parang hindi mo Aray, ma-identify talaga. Pero yun parang para sa mga bata, sa mga estudyante, at the end of the day, yung test naman ay hindi naman para sa teacher mo talaga Yes o para po, sa school, sa'yo. para sa iyo yun Para sa'yo Kung talaga. hindi ka natututo, sino talo doon, 'di ba? Kahit na wala sa grades mo. Kahit napakataas ng grades mo tapos wala ka natutuhan, paano ka pupunta sa next level? Hindi ka na pwedeng mag-rely sa AI. And pag lumabas ka na rin sa trabaho and all, kailangan mo yung totoo mong kakayahan. May mga exam na hindi ka Yes, pwedeng... yung pag-professional ka na, Oo. like, pag nag-interview, gagamitin mo pa si AI para lang. Oo, di ba? Paano yun? Kung Tapos ganda-ganda ng masasabi email yung sa mo. dulo. Tapos do you want this Masasabi reply? sa dulo. Do you want this reply? If you like na lang. to be more formal. Do you like any more format? Ayun. So, kailangan pa rin po tayo, hindi yung AI. Yes, sarili. Tool lang ang AI. Yes. Tool. Pero And hindi mga pwedeng katulong. yun yung sagot sa lahat. No? Sorry, AI, binabackstab kita. Oo nga. So, hindi kami bashers lang ng real talk lang, no? Yes, real talk lang. And naganda kasi, reality talaga siya ngayon na nangyayari. Yes. And yung tanong ko kay Mira, grabe na, sinagot niya, no? Pero ang hirap sagutin yan ngayon. Opo. Challenge siya for teachers, Yes challenge siya po, for challenge for- academies, for work, even din. sa trabaho. Ito bang pinapasa ng isang writer ay sa kanya Opo, pa. ganyan. O minsan yung videos. Pero parang kailangan talagang mag-ingat din and lalo na siguro sa art, no? Yes. Ibang usapan yung art na parang as much as possible. Yun yung pinapreserve ng artists ng mga tao. Yes. Parang paano ba natin ma-define kung ano ang amoy ng isang bulaklak? Yeah. O anong itsura ng isang bundok? Parang tayong mga tao yung kailangan nakakaranas nun and nakakapag-describe nun on our own sa sarili natin interpretation, no? Kesa parang nagre-rely tayo sa technology for that. Dagdag ko rin po yung even sa music po. Nagkakaroon din ng AI sa music. May nakikita din po ako sa post na parang mali po na supportahan natin yung gawa ng AI sa music instead na parang hindi natin pansinin yung mga parang underrated music po ng OPM or yung talagang gawa po ng tao na music. So maganda po talaga na wag kalimutan yung mga din po. Yung mga naghihirap po talaga para makagawa ng music, hindi lang po yung ini-AI lang po yung mga songs. So, katulad din po sa mga arts, ganun. Kasi meron na din pong AI, ganyan. Tapos, kapag sinasabi po na AI, ganyan, na-disqualify yung isang pero gawa niya po talaga. Yes, So, parang ang unfair lang po sa isang tao kasi pinaghirapan niya po, ganyan. Dugot pawis yung Grabe inalay sa niya. dugot pa. Hindi, totoo, no? Totoo, pinagpracticean mo, Yes. nagsanay ka, tapos biglang, Opo. masasayang. Parang AI yan eh. ganyan. Gutom at pawis na. Para sinasabi po nila, Grabe naman yung dugot pawis. Gutom at pawis. kapag sinasabi po na, ay yung artist po kapag yung gawa niya sobrang ganda, ganyan, AI yan eh.
So parang Grabe. gano'n na yung nagiging ano po nila. No? Yun na Kapag, judge. yes. Kaya parang ang hirap na sa mga tao na maggagawa sila ng art, sasabihan lang naman na AI. Mm-mm. Kukutungan Totoo, no? natin. Pero ano rin no, parang tama no, pati sa music, sa iba't ibang mga aspects na nagagamit na rin kapag naaabuso talaga, kapag ginagamit na hindi para sa tama. And tama si Mira parang doon naman sa mga totoong gumagawa, sila naman yung naapektuhan. Yes po. Yes. Kasi pinagkakamala na ring AI, AI yung yun totoo po. namang, ako dagdag ko lang din dyan, Mira and Thea. Parang yung, yung nature or parang norm ng pagkakamali. Ay, sana mabalik din natin na Yes okay po, lang yes. magkamali at hindi lahat perfect. Kunyari, even kahit nag-post ka sa Facebook, minsan may mali yung grammar mo ng konti. Natural naman sa mga tao nagkakamali ng ganyan eh. O kunyari, nag-drawing ka, hindi perfect yung pagkaka-drawing mo. Okay lang yun. Diba, no? Totoo po. Yes. Lagi ka may room for improvement o nagkamali ka ng grammar, makita ng ibang friend mo, uy, sumobra ka ng S. Yes. 'Di ba? Pwedeng matuto ka from your friend, no? Pero pag lahat na rin dinadaan mo doon, lahat nagiging perfect, Yes. baka nagkakaroon na rin siya ng effect sa pagiging takot ng mga taong maging imperfect. Opo, tapos nagkakaroon po ng standard ka po sa social media din. Mm-mm. Opo. Grabe, no? Grabe. Mahaba na yung Ay, sabi. lahat na lang may nga. standard. Ang haba na. Grabe, pero syempre yung AI, parte yan ng usapin no, pagdating sa internet din, Yes. no, sa connection. Kasi yan yung pinaka nasa forefront ngayon ng technology, no. Kaya parte yan ng dapat maging responsable rin tayong sa paggamit, gamit no. natin. Huwag ding abusuhin, no. Pero again, parang kung babalikan natin tong kwentuhan natin, no, parang nakikita talaga natin how impactful yung connection, no, sa kanya-kanya nating mga buhay, no, bilang mga estudyante. Ako bilang nagtatrabaho, ninegosyo, at kayo bilang mga podcaster, hanap naman. 'Di ba, pag sa podcast din, mahalaga rin yung connection, mahalaga rin yung Yes po. syempre paano kayo bilang mga content creator din kayo, syempre, no? Content creator kayo, Balitang Bata, Kilig. podcast, no? Paano nyo rin ba nagagamit ang internet para mag-prepare, maghanda at yun, sa podcast ninyo. Yun. Ano po, kapag meron po kami parang exact na topic na pag-uusapan, so kailangan po namin practicein, kailangan po may knowledge po talaga kami, katulad po nun sa responsable paggamit ng AI. And also, yung experiences din po namin sa ganun, na-apply din po namin. And also, yung pag-research sa sources na reliable. So, kailangan po kapag podcasters din po kami, alam din po namin mag-fact check ng mga informations. Yun. Ikaw, Ikaw, Thea. sabi niya na eh. Ang galing niya mag-explain. Kaya sabi ko, gusto ko ako mauna. Ay, Magaling ka rin naman, Thea. Iba lang ang style. Yes. Iba lang ang style nyo. yes, no? may way. Oo, pero tama, no? Yung pag-podcast naman kasi, kailangan maging responsible content Yes. creators din kayo. No? Hindi naman pwedeng bara-bara. Hindi naman Yes pwedeng po. kung saan-saan lang Sabak nanggaling yung sinasabi mo. Yes, tama. No? Pero syempre nandun yung natural na kwentuhan, ano? Pero kapag tungkol na sa information, dahil alam din ninyo na may maraming nakikinig sa inyo, Oh, yes. responsible dapat kayo sa sinasabi nyo. And Yes, para maging kung- responsible sa sinasabi, Kailangan. Think wisely. think twice. Yes. 'Di ba? Think before you click. Think Yes, before think you- before you click. Panoorin niyo na. Panoorin niyo po yung Panoorin niyo. podcast. Panoorin niyo po yun. Podcast. Ayan yung podcast namin Episode ng 8, Balitang Bata. Think Episode Wisely. 8, Think Wisely. And yung episode 9, Control Control AI. AI. Doon Yes. po, marami talaga kayong matututunan and realization. Realization. Wow. Yun, no? So, grabe, no? Itong mga kausap natin, guys. Itong mga tropa kong to, pasimple-simple lang ng ganyan yan. Pero grabe yung mga yan, ano? Yan ang mga batang bida Yes. ng Batang AHA bida-bida. Learning Center.
At mga star student ng Tondo. Tama ba yan? Tama ba yan? No, Kaya, yes. star student yan. Batang Tondo to. Batang Tondo yan. So, pero parang kaya nung na-amaze ako sa inyo nung nakita ko kayo na may sarili kayong show, nakikita ko na grabe kasi kayo pinagsasabay niyo siya sa school, 'di ba? Yes po. Nag-aaral kayo pero syempre kasi natututo din naman kayo dito sa podcasting and may mga nagi-guest din kayo. Ano nga ba para sa inyo yung pinaka-advantage din or pinaka-benefit of having your own show? Ayan. Ikaw una. Ikaw na, Thea. Sige, ikaw na. Ka po na una. Sige, ikaw na. Ayun po. Kuha ko ng idea. Ginawa mong AI si si Mira. May A tsaka may I naman sa Mira. Ayan. May AI nga, may Idea. Ayun po, for having your own show, sobrang great opportunity na may Yes. own show ka. Kasi po, nung lang po yun, yung parang, hindi ko din po na expected na makakasama ko sa isang balitang bata. Ganyan. Yeah. So, parang ang saya po kasi meron ka na rin po sariling environment, meron sariling family sa loob ng show na makakasama mo, makaka-gain ka ng new experiences, makaka-explore ka ng new opportunities and new learnings, katulad po ng hindi po namin nakalain na magiging podcast kasi dati, lang po talaga So, ayun po, thankful din po ako sa mga nakatulong sa amin, sa show namin, and thankful din po ako sa mga nag-guide din po sa akin throughout the Balitang Bata journey. Yun. Ayan. Nasagot niya na rin. Nasagot niya na rin. Hindi. Ikaw, Thea, hinihintay mo lang siya sumagot Siyempre. Ano yung tanong? Yan, yung own show natin. Paano ka anong experience mo with podcasting? Yes. Paano kanya yun natutulungan? Yan. Ayun, sobrang great opportunities din, and lahat ng mga nararanasan ko ngayon, hindi ko siya in-expect talaga na aabot sa ganito, na magkaka-podcast kami. So, sobrang saya and grabe talaga. Grabe. Umabot kami sa ganito na akala namin hanggang hanggang doon lang kami sa kung ano yung nasimulan namin. Pero, meron pa pala siyang i-boost or May itotodo. level May pa glow up pala. pa pala. Kala ko ako lang yung mag-glow up. Yung Pati yung dinamay mo na yung podcast. Oh, yes, tinamay na eh. So, ayan po, sobrang grateful po talaga kasi yung opportunities na makasama sa ganitong podcast and mapanood ng milyong-milyong tao. Yes. Ayun yun eh. Milyon-milyon, buong mundo na yan. Kasi highlight din natin dun syempre yung halaga ng pagkakaroon ng boses ng mga bata. Yes. Bakit nga ba para sa inyo, bakit mahalagang mapakinggan ng mga bata kahit sa space ng podcast? Kala ko ikaw una. Sige, Go. ikaw naman lang. Okay. So, mahalaga po talaga yung alam ko po na may na po kaming episode nito nung sa Balitang Bata. Kaya po sobrang halaga nung boses ng mga kabataan. Kasi iba-iba po yung thinking natin when it comes sa mga topic po na, mga in general po, katulad ng politics, ganyan. Kasi open na po tayo sa mga ganun, parang mulat na rin po yung mga kabataan. And also yung paggamit po ng technology. So parang, parang yung iba po kasi wala pa po silang sa mga bata. Kasi parang iniisip nila, mas matanda kami. Yung iba lang naman po. Yung matanda kami, tas masyado pa kayong bata sa ganitong usapin. Pero po yung ibang mga estudyante po kasi, ibang mga kabataan po talaga, mulat na po sila. So, parang ang lang po, kapag hindi po nila sinasabi yung gusto nilang sabihin, kasi may freedom of speech po tayong lahat. So, Yes. kailangan yung opinions mo din kasi, kahit hindi naman siya good or bad, yung opinions po kasi nagmamatter din po sa isang usapin. So, parang mas kailangan na mag-stand up ka po talaga sa sarili mo, sabihin mo kung ano po talaga yung saloobin mo. Kasi in that way, parang mas nabuboost din po yung confidence namin mga kabataan para sabihin po kung ano yung nararamdaman po namin. May madadagdag ka ba doon, Thea? Kanina nakita ko, Meron yan. yes. Meron yan. Ayun, yung ayun, kaya yung, hindi, yung, Kaya mo yan. Kaya mo.
Yung freedom of speech, yung mga ano na, kasi di ba po, hindi tayo bilang kabataan, minsan ngayon, sa mundo natin, sa panahon ngayon, hindi na tayo nakapag-open up sa mga tao. So, dito sa podcast show namin dito mas kaming kapwa kabataan, mas naiintindihan namin yung bawat isa't isa. Kesa sa mga mga adulto na hindi tayo maintindihan kasi hindi naman nila yung mga pinagdadaanan natin iba rin Iba sa na mga rin. pinagdadaanan nila. So kaya napakahalaga na tayo etong podcast is maging bosses kami para sa kanila. Yes. Galing! Galing. Galing! Galing! AI ba yun? AI yun. Hindi na yan AI, sarili ko Oo, na yan. sarili na yan, ha? Yun ang sariling isip, no? Pero nakakabilib kayo, no? And I think nga, isa kayo sa mga, kayo lang kilala kong batang podcast, no? And kayo yung nagtataguyod ng bandera ng kabataan pagdating Yes. sa At least podcast. unti-unti na natutupad yung sinabi ni Rizal. Ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Yan, di ba? Tsaka itong Grabe. t-shirt ko, minanggit Yes. niya ni Mira. Mulat na Mulat na kabataan. kabataan. Sagot, sabi ni Sagot. Francis M. yan, Pero, tama, parang kailangan marinig natin yung mga bata kasi sinasabi ko nga, laging kayo yung pinag-uusapan sa mga podcast o sa mga usaping politika o ano man. Pero parang, ano ba mismo yung saloobin nyo, no? Kaya maganda na merong space talaga para sa inyo dyan. Kaya ako very thankful din ako, syempre, sa TPN, sa The Pod Network, para matulungan tayo pati sa Spotify at syempre sa Dito. Yes, Dito. Dito. Salamat dito. Salamat dito. Dito na ine-empower nila tayo rin na magawa itong episode na to, makapagtuloy tayo with our episodes at and syempre kung isa ka sa mga merong dito home Wi-Fi or bibili pa lang Yes. may empower ka rin Wow. na magawa yung mga pinag-usapan natin lalo na syempre kung gagamitin mo yan sa isang responsableng paraan. Yes. Yes. Ganun kahalaga ang connection, and salamat again sa Dito Wi-Fi. Dito. Salamat dito. Salamat dito, salamat doon. Salamat doon. Dito Salamat doon. Dito at doon, sa pagsuporta rin sa mga ginagawa natin, And sa akin talagang parang nakikita talaga natin yung epekto ng connection at minsan nga rin kahit na online and offline, Yes. paano yung connection natin sa mga ibang tao, 'di ba? Sa mga kapamilya natin, sa mga kasamahan natin sa eskwela, kay siya, Fisha. Yan ang online naman or siya. offline, kasama Siya, siya, Kasi 'di ba, ako nga naisip ko parang yung power of connections. Sinasabi nga natin minsan, 'di ba? Parang walang connect. Anong connect? Pag sinabi mong connect? parang walang connect, parang hindi mo siya maunawaan, hindi mo siya Hindi gets. maintindihan. So, kailangan nauunawaan natin kung ano yung ginagawa natin, para saan natin to ginagawa. 'Di ba? Katulad ng sinabi natin kanina sa AI, na parang, para saan mo ba yung ginagamit? Para saan mo siya, kung hindi mo nauunawaan, 'di ba? Madi-disconnect ka. Yes. At saka hindi Hindi siya mo, connected. hindi papasok sa'yo. So, ganun kahalaga na nauunawaan mo kung bakit. Yes. Alam mo. At alam mo kung paano. Hanip, Na-connect natin, Yes, Na-connect na-connect. Ayun, pero kayo, moving forward, ano na kayo? Ikaw senior high, ikaw Grade 11. Grade 10 gagraduate. gagraduate na to, magmo-move up, Senior high na. magsi-senior high na. Ano mga plano nyo? Ikaw, Mira, pumili ka na ng ng Opo. track. Opo. Anong pinili mo? Po? Yung po kasi yung grade 11 strength then curriculum. Yung new curriculum po namin sa grade 11. Parang wala na po siyang UMS or STEM or ABM. So parang halo na po siya. Pero mostly sa amin po, sa mga classmates ko, ang course po kasi nila aligned po sa UMS, Humanities and Social Sciences po. So more on parang more on naka-align siya sa lawyer, sa teacher, ganun po. Sa mga public servants din. Yung siguro po kapag
college na po ako, parang yung plano ko pa rin po is maging successful, ganyan. Yung parang talagang ako po yung magiging way din para may mga changes na po sa family ko, ganyan. Yung kapag sa mga bilihin, sa bills, sa kuryente, matutulungan ko na po sila magbayad sa ganong way. Pero mostly, ngayon po, mostly in present, parang mag-aral po talaga ng mabuti, ganyan. So, wag pong pababayaan yung pag-aaral, tapos kailangan kapag may mga may mga problems din sa school or may challenges, parang tatanggapin mo siya as challenge, pero hindi ka mag-give up. Yes, hindi ka susuko. So, more on sa pagiging senior high po, parang na siya, parang talagang ka na, i-ready ka na po sa pagiging college mo. So, yung mga babauning mong mga lessons, yung mga babauning mong learnings, hindi lang po sa lesson sa school, pati na rin po sa mga disiplina, ganyan, hindi mo siya makakalimutan. So, parang magiging ita-treasure mo yung bawat memories, yung bawat journey mo as senior high patungo sa college. So, parang Yun. Grabe. Very bright ang future ni Mira. At siya ang miracle ng Tondo. yes. Miracle. Yan ang miracle ng Tondo. Miraculous. Miraculous. Ano. Pero Miraculous. excited ako sa mga gagawin mo, Mira. Susubaybayan natin yan. Yes. Kung anong Magiging, path. kung magiging intern ako. Oh, why not? Ano? Yes. Why not? Tuloy-tuloy ang connection natin with Mira. No? Yes. So, part na nga rin tayo ng isang community, ano? Yes. No, bilang parte ng AHA, parte ng Podcast. linya-linya, ng podcast. Ikaw naman, Thea, anong plano mo? Kasama ba si siya? Kasama Kasama ba si plano siya mo? o ikaw na lang yan? Strong independent Strong woman. independent. Hindi pa rin natin masasabi kung kasama si siya. hindi. Ayun. Gusto kong makapagtapos sa pag-aaral for my future self. Kasi pinramis ko yun. Pinramis ko po yun na magkakaroon ako ng mansion. Minanifest? Why not? Kung may pagsisikap naman, di ba? Tama. And kahit sabi kasi ng parents ko, hindi ako makakapag-college. Pero sabi ko, inunahan ko na sila. Magtatrabaho ako, magsisikap ako para makapag-college ako. Sabi ko nga po, plano ko po, pag grade 12 na ako, magtatrabaho na ako sa working student para kahit papaano po may pang-provide din ako sa sarili ko, sa pag-aaral ko. Kasi isa lang naman po yung mission ko na pagtapos ko sa pag-aaral, gusto ko may mapatunayan ako sa magulang ko na hindi ako puro pride lang, na puro pagmamalaki lang, na sinasabi nila ngayon na, may mapagmataas ka na, siguro kaya mo na yung sarili mo. Pero sabi ko, kaya ko naman talaga kung pwede na magtrabaho. Yes. Pero ngayon, ang sabi ko, susuklian ko muna yung mga paghihirap mo na nung wala yung tatay ko na ikaw lang yung mag-isang tumaguyod sa akin. Kaya susuklian ko yun sa pamagitan ng dugot pawis ko din. Pagod at pawis. Iyon naman, nagkaroon na ng dugo bigla kanina, sabi mo. Pero shoutout sa Dugot mga pawis. magulang nyo, no, na talagang kumakayod para mapag-aral kayo ng mabuti. And ang swerte ng mga magulang nyo na magkaroon ng mga anak na katulad nyo na makukulit. Hindi. Pero alam naman natin, syempre tatawa-tawa tayo dito. Pero alam ko, mga seryoso kayo sa pag-aaral nyo at alam ko hindi kayo nagpapabaya. Nandyan ang guidance ng AHA Learning Center sa inyo. Shoutout kay Teacher Judy, kay Teacher Yes, Shams, at kay sa mga teacher nyo. Shout out po. Shoutout sa mga teachers nyo at saka sa mga iba pang mga balitang mga batang bida ng Yes. shoutout sa inyo. Yes. Hindi tayo- Shout out, CJ. CJ, Shout out, Aliyah. Aliyah. Shout out, Piera. Piera. Shout Piera, out, Vanessa. Shout Sige. out, Vanessa. Shout out, Stephanie. Stephanie. Shout out, Erica. Shout out, Nico. Shout Nico out and Nico and Ashley. Yes, may nakalimutan tayo. Kompleto Lagot na. tayo doon. Oo Kompleto nga. na, kompleto. Yes, kompleto Shoutout na. kay Teacher Jayton, kay Yes. Teacher Shout out Sabs kay ng AHA. Bossing. 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 Boss Jayton. Pero nakakatuwang marinig yung mga plano nyo and ayun, nandito rin kami para magsilbing guide sa inyo, maging sana may tulong pa ang linya-linya show sa inyo, ang linya-linya, abangan ko yung mga gagawin nyo pang
malulupet. Grabe, grabe, excited na ako Oo nga, no? Bukas na Excited na bukas. Ano na? Hindi, mahaba pa. Mag-aaral pa kayo ng mabuti. Yes. And pagka nagkaroon ng opportunity na makapag-work ng mabuti, makabawi sa magulang, masuportahan nyo yung mga sarili nyo para magawa nyo yung mga pangarap nyo. Yes. Nip, naging tito na. Tito Ali na, no? Dito, Ali. Ito, Ali. Oo, no? Dito sa kasal. Oo, no? Pero nandito na tayo, medyo napasarap yung kwentuhan natin. Lumampas na tayo sa isang oras. Ano? Ganun kasi yung episode Grabe, natin. ang Ano? saya. Oo, no? Pero siguro bago tayo magtapos, kung may isang post kayong pwedeng i-share sa buong Pilipinas na mababasa ng lahat ng Pilipino, anong gusto nyong sabihin? Isang post lang. Isang Mira, post. ikaw. Kala nyo Ako po, matatapos para sa tayo ng akin. madali, ha? Para sa mga kabataan po, wag tayong matakot na sabihin talaga yung mga gusto nating sabihin. Parang wag tayong pangunahan ng kaba, ng takot kasi social media yun eh. Maraming makakita, maraming bashers talaga, maraming makakaunawa. So parang isipin natin na kapag sinabi natin yun, magkakaroon ng changes talaga sa mundo. Kapag nasabi natin yung mga gusto nating sabihin, even politics man yan, even sa pagiging kabataan natin. So sa mga kabataan dyan, wag tayong matatakot na sabihin yung gusto nating sabihin. Yun. Like, Yes. share, Share. And and subscribe. subscribe. Ayun. Sige, ayun, Thea, ikaw. ayun, sa akin, kung mayroon na akong isang ipopost, siguro yun din, yung maging malaya ka. Yes. Malaya ka lumipad. Iba yun. Iba malaya. Hindi. Malaya kang i-share kung ano yung nararamdaman mo. Siguro kung mapapayo ka lang din, maging ka rin, bilang kabataan, isipin mo rin muna kung ano yung mga maging wisely ka rin sa pag-iisip bilang kabataan mo. Kasi minsan nagkakamali rin tayo. May mga mali rin tayo bilang kabataan. And dahil sa mga nakapaligid sa atin, minsan nagkakaroon na rin tayo ng anxiety. So, kaya ko nasabi na don't be shy to share your Yes, don't be thoughts na scared. kasi doon mo mas may heal yung past mo, doon mo mas may heal kung ano yung nararamdaman mo, and doon ka magkakaroon ng growth na magsimula uli, na yung kung ano yung nasimulan mo, kaya mo siyang tapusin and magkakaroon pa ng mas matagumpay doon. Wow. Yeah. Grabe, oh. Grabe. Ang lalim na. Oo. Hindi yan AI. Walang AI AI yan. dito. Wala, oh. So, ganun Grabe. ka-brilliant ang mga utak ng mga kabataan ngayon. And ako yung natututo sa inyong dalawa. Ako yung natututo talaga. Promise. No, so, ang ganda na na yun yan, wag matakot, no. Have the courage to Yes. Yes. express. At lahat naman to na pag-usapan natin ay may kasamang responsibility. responsibility. Being responsible din, being mindful, alam din ninyo kung ano yung consequences, syempre, at alam din ninyo yung benefit kung ano Yes. mang gusto nyong ihayag, Yes. no? Pero maganda, yun nga, may kalayaan ka, pero alam mo rin kung paano mo rin yun alagaan yung kalayaan Yes. na yun, May responsibility. May responsibility pa rin. So, grabe Grabe. kayong... Grabe. Grabe tong Ayun. episode na to. Grabe tong episode na to, no? Ayan. So, ako gusto ko lang magpasalamat, no? Mira, palakpakan natin Thank si you Mira at saka si Thea. Kung nasan man kayo na connected ngayon, sana dito ang gamit nyong Wi-Fi, no? Wow, fine. At marami kaming napag-usapan ngayon kasama si Mira at si Thea ng AHA Learning Center, mga batang bida ng Yes. Balitang Bata Podcast. Yes. Hindi pang bata lang ang pinag-uusapan namin dito tungkol sa internet, sa social media, sa AI, podcasting. Pero pagiging batang Pilipino sa digital age, and nakikita natin kung ano yung mga experience nyo, ano yung thought process ninyo pagdating Yes, sa mga to. And maganda na manggaling sa inyo. Yes. Maunawaan naming mga matatanda, makinig kami at hindi lang basta mga aral. Sermon. Oo nga, Hindi lang yan basta. mga parinig natin sa mga matatanda. No? Pero ang ganda na manggaling sa inyo at magkaroon ng palitan ng pakikinig Yes. at paggabay. No, na nandiyan nakagabay sa inyo yung mga matatanda, mga teachers nyo, mga magulang nyo, kami.
pero nandun pa rin yung nakikinig kami sa inyo at may tiwala kami sa inyo kung ano totoo yung pinagdadaanan para maging nakaayon din yung pag-guide namin sa inyo dun sa Yes totoo yung po. nararanasan. And in a way, kayo na rin ang nag-guide sa aming matatanda, no? Kayong mga bata. And ako talaga sinasabi ko yan, guys. Kasi sa amin sa Linya-Linya, team din namin composed of mga Gen Z, mga bata. And ako yung natututo sa kanila. Yung content na nilalabas namin, kaya rin kami medyo nagiging mas matapang, mas nagiging malaya kaming sabihin kung ano yung gusto naming sabihin sa iba't iba naming advocacies, iba't iba naming take sa nangyayari sa Pilipinas, ay dahil sa inyong mga bata na mas matapang kayo. Dati kasi kami, panay kalokohan eh. Pero ngayon, may halo ng pagiging mulat. Meron no? na. Mulat na Mulat kabataan ang sagot. So yun, again, maraming salamat. Sana makasama ko ulit kayo Yes, dito. thank you so much po. Thank you so much po. Suspended ang classes nyo? Yeah. Yes. Pero sabi nyo nga, meron kayong alternative Delivery. Pero hindi nakagawa. Pero hindi nakagawa. Mamaya, gagawin nyo yan. Ano? Hindi At kapag kailangan nyong mag-research at Yes. mag-connect at mag-send ng mga projects nyo, Dito. Dito tayo ang magtitiwala. sagot. Nandito Dito ang sagot. sagot. Maraming salamat sa Dito Home Wi-Fi Pro sa pagsuporta sa episode na ito. At dahil lang Wow. bawat magandang kwento may koneksyon sa susunod, tingnan naman natin kung saan tayo dadalhin ng next episode. Anong connect dito? Dito? Abangan ninyo. Tignan natin, hindi lang ito ang huli nating episode with Dito, aasahan ninyo yan. Yes. At hindi rin ito ang huling episode natin with sa Balitang Bata Kids, mga batang bida ng AHA. Maraming salamat lagi sa inyo. Thank you so much. Thank Sana you so lagi much kayong maging po, Tis. behave, lagi kayong mag-aral ng mabuti, Yes. maging responsible netizens. Yun Yes naman ang po. tinuro ninyo sa amin ngayon. At sana ma-influence nyo yung mga kasamahan yung mga kabataan. At maging inspiration kayo sa kanila. Katulad ng inspiration kayo sa amin dito. Ayun, salamat sa inyong lahat na Thank you nakinig po. ngayon. Salamat kay Sha, no? Shoutout sa kachat ni Kay Thea, Sha. kay Sha, sa Ken. mga magulang. Naku, nag-name drop na. Mamaya i-chat ka ni Thea. Candelay. Can't relate. Ako Ayun, yun. Yan. Kita-kita tayo sa mga susunod na episode. Suportahan nyo ang Balitang Bata Podcast. Nasa Yes. Spotify din yan. Para mas maintindihan nyo pa, maunawaan natin ang mga bata kung anong mga pinagkakabalahan nila ngayon, anong mga iniisip nila. At bilang sila, syempre, ang susunod na henerasyon, sila ang magiging mga future leaders natin. Alagaan natin sila, no? Tayo namang mga medyo mas matatanda, mas maging mabuti tayong ehemplo sa kanila. Yes. Ingat kayong lahat. Medyo maulan. Sana safe kayong lahat. Pero tuloy-tuloy lang tayo, no? At kita-kita tayo sa susunod. Paalam! Bye-bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.